Nagbabala ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa nagtatagal na pananatili ng sumadsad na eroplano ng Cebu Pacific sa runway ng Davao International Airport. Inaasahan namang mamayang alas 3 ng hapon ay magre-resume na ang operasyon sa nasabing paliparan. Ang detalye hatid ng aming kasamang si George Bandola, live by phone fax. George, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kirby. Actually, yung alas 3 na yan ay ultimatum pa lang ng Civil Aviation Authority of the Philippines para sa pamunuan ng Cebu Pacific Airlines para kanilang linisin at talagang tuluyang alisin ang kanilang sumadsad na Airbus A320 airplane sa runway ng Davao International Airport. Ang ultimatum ay in-issue nitong si CAAP Director General William Hotchkiss para sa Cebu Pacific na hanggang alas 3 lamang mamaya kailangang alisin ng aeroplano, kung hindi ay magta-take over na ang mga crew at mga tauhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines para hilain o alisin ang eroplanong sumadsad. Pinagbigyan na nga ng CAAP ayon kay DG Hotchkiss ang Cebu Pacific na papasukin ang accredited Airbus maintenance team ng Cebu Pacific mula sa Singapore simula nang sumadsad nga ang eroplano noong nakaraang linggo ng gabi. Ilang oras bago mag-opening of classes ay hindi pa rin natatanggal ang nasabing eroplano hanggang sa mga oras na ito. Pero gumagawa na rin di umano ng paraan ng Cebu Pacific. Ayon na rin dito kay Candice Iyog, ng spokesperson ng Cebu Pacific, base na rin sa aking panayam sa telepono kani-kanina lamang. Sinabi nitong si DG Hotchkiss na kung sakasakali nga ay kanila mag-take over at nakahanda na nga ang mga team ng CAAP, kinabibilangan ng mga bumbero at ilang mga technical teams ng CAAP para tuluyang alisin ang stalled aircraft o yung sumadsad na eroplano. Ipinakita naman itong si CAAP Deputy Director General John Andrews ang ilang mga litrato na nagpapakita o indikasyon na di umano'y human error o pilot error ang nangyaring pagsadsad ng eroplano dahil sa ilang minuto bago tuluyang mag-land ang nasabing eroplano noong nakaraang linggo ng gabi. Malinaw na inihatid nitong si Captain Antonio Ruel Oropesa, yung piloto ng Airbus A320, na nakikita na di umano nito ang runway, pero ilang minuto bago tuloy itong sumadsad nasa putikan o nandoon sa pinakagilid o sablay yung kanyang pag-land sa runway ng Davao International Airport. At ang idinadahilan di umano nito, wala di umano mga ilaw yung runway, kung kaya dito yung sinasabi nitong si Captain John Andrews kung paano inireport din ito na nakikita na niya ang runway, pero nang sumadsad ay sasabihin niyang hindi niya di umano nakita. As of today, mga kaibigan, 50 flights na ang nakakansela simula noong linggo ng gabi. At ito'y sa lahat ng airline companies na nag-ooperate sa domestic flights. Kung kaya't ang ilan sa mga contingency measures na iginagawa ngayon ng pamahalaan, ililipad ang mga pasahero mula sa Maynila patungo ng Jensan o General Santos City, at mula doon ay isasakay mga ito ng aircon bus patungo naman ng Davao City. Ang dinedetermine itong si Captain John Andrews, 40 million peso o $40 million ang direktang halaga ng damage ng Cebu Pacific dahil sa ang presyo di umano ng isang Airbus A320 ay nasa mga ganoon at hindi na ito mapapakinabangan ayon sa kanya. Sa kaso naman ito si Captain Antonio Ruel Oropesa, yung piloto, kapag napatunayan yung kanyang lisensya, pwedeng ma-revoke. So kung sakasakali mag-take over naman ang CAAP mamayang alas 3 ng hapon, 3 hanggang 4 na oras ay pwede na di umunong mabuksan ang airport o ang Davao International Airport at magkaroon na ng normalization ng operation ng nasabing pambansang paliparan. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.